50 araw na po ngayon ang bakbakan sa Marawi. Ang ilang bahagi ng lungsod halos mapatag na. Hangad ng mga residente, kapayapaan para masimulan na ang kanilang pagbangon. Nakatutok si Ivan Mayrin. Sa satellite photos mula sa Stratfor.com, isang geopolitical intelligence platform, makikita ang lawak ng pinsala sa Marawi na sentro ng bakbakan. Kapansin-pansin ang mga bahagi ng lungsod na halos napatag na. Ito na ang resulta ng ika-50 araw na bakbakan. Nagkataong natatakloban ng maitim na ulap ang Marawi na lalong pinapadilim ng usok mula sa mga nasusunog na estruktura. Kasunod ng pagbagsak ng bomba ng militar sa mga pwesto ng mga teroristang Maute ISIS. Maraming gusali rin ang pinaguhuna ng mga bala at bomba. Bagamat cleared na at may kalayuan sa bakbakan, mistulang ghost town pa rin itong barangay Basak Balutlut sa Marawi City. Patuloy na panalangin ng mga residente, kapayapaan para masimulan na ang kanilang muling pagbangon. Walang trabaho ng asawa ko. Farmer siya. Paano siya nakapagsaka dun sa malayo? Kaya takot siya sa bomba at saka mga baril-baril. Kabilang sila sa malaking bilang ng mga residente ng Marawi na itinuturing na home-based evacuees. Piniling manatili sa kanilang mga bahay o makitira sa mga kamag-anak. May mga tama na ng ligaw na bala mga bahay, pero mas gugustuhin pa rin daw nila ito kaysa makipagsiksikan sa evacuation center. Masakit talaga kasi lugar namin eh. So wala kami magawa. Nangyari na yun. So kahit masakit tanggapin, matatanggap namin. Wala talaga kami magawa. So okay lang. Pero sa totoo lang, kapayapaan talagang kailangan namin dito. This is not only a crisis that must be focused on the military assets, but we should also be as aggressively as with our delivery of basic services to our people. Mula sa Marawi City, Ivan Mayrin, Nakatutok, 24 Oras.